Ate Helen, pakiusap. Huwag mong bubuksan ang bintana kahit anong mangyari at kahit anong marinig mo sa labas. Huwag ka maniniwala dahil hindi na tao yung tumatawag sa atin. Hana, naririnig mo ba yung boses na yun? Si Mama yung tumatawag. Hindi ako maaari magkamali dahil ilang beses ko na narinig yung boses niya sa panaginip. Ano ka ba ate? Patay na si Mama. 5 taon na siya nakalibing. Wala nang dahilan para bumalik siya ngayong gabi. Huwag mo hayaan lukuhin ka ng kung anumang nasa labas. Helen, anak, giniginawa ko. Papasukin mo na ako. Buksan mo ang bintana. Sandali lang akong papasok. Gusto lang kitang makita. Naririnig mo ba siya? Siya talaga yun. Ganito siya magsalita kapag nilalagnat ako nung bata pa tayo. Hindi maaaring malaman yun ng ibang tao. Hindi siya si Mama. Hindi si Mama yung nasa labas. At kung siya yun, bakit ayaw niya dumaan sa pinto? Bakit sa bintana siya kumakatok? Maagang maaga nang dumaong ang bangkang sinasakyan ni Hana at Helen sa Masbate. Matagal na nilang pinapangarap na makita ang lumang bahay na iniwan ng kanilang ina bago ito pumanaw. Nasasabik silang matunghayan ang kaisa-isang pamana ng yumaong ina. Grabe ate, ang ganda pala talaga dito. Na may tunay yung dagat, malamig ang hangin at parang ang bagal ng oras. Alam mo, pakiramdam ko, makakapagpahinga talaga tayo rito. Iyan din yung gusto ko. Alam mo, simula nang mawala si Mama, puro trabaho at responsibilidad na lang yung inaatupag natin. Kailangan din nating huminga kahit ilang araw lang. Ay, buti na lang talaga at hindi mo pinagbili ang bahay. Kung ginawa mo yun, hindi na natin makikita ang lugar na palaging kinukwento ni Mama nung nabubuhay pa siya. Alam mo, may dahilan kung bakit ayaw niyang ibenta yung bahay. Hindi lang niya sinasabi sa atin kung ano yun. Sana may makita tayong sagot habang nandito tayo. Habang nag-uusap ang magkapatid, isang matandang babae ang nakatayo sa gilid ng pantalan. Hindi ito kumikilos. Hindi rin ito kumukurap. Tanging ang mga mata lamang nito ang nakatutok kay Helen. Ate, tingnan mo. Kanina pa tayo tinititigan ng matandang yun. Kilala mo ba siya? Pakiramdam ko parang may gusto siyang sabihin sa atin. Hindi ko siya kilala pero pakiramdam ko parang kilala niya si Mama. Tingnan mo, parang kakaiba yung paraan ng pagtitig niya. Para bang matagal na niya tayong hinihintay. Ilang minuto pa lang ay lumapit ang matanda. Mabagil ang kanyang mga hakbang ngunit matalim ang kanyang mga mata. Huminto siya sa harapan nila at hindi agad nagsalita. Kayo magkapatid na anak ni Elena. Matagal ko na hinihintay ang pagbabalik nyo. Sana ay hindi na lang kayo dumating sa araw na ito. Grabe naman ho kayo. Bakit naman ho ninyo nasabi yan? Ngayon lang naman ho kami nakapunta rito. Bakasyon lang ho yung sadya namin at ilang araw lang naman ho kami mananatili. May mga taong pinipiling bumalik sa lugar na to. Meron din naman mga taong tinatawag pabalik. Magkaiba ang dalawang yon, mga anak. Ano ang ibig niya sabihin? Hindi ko namin maintindihan yung gusto din yung ipahiwatig. May alam ba kayo tungkol sa bahay na minana namin? Mas marami akong alam kaysa sa gusto kong sabihin. Ngunit may isang babala ako na hindi nyo dapat kalimutan habang narito kayo sa baryong ito. Ano naman ho yung babalang yun? Kung tungkol ito sa bahay, mas mabuting sabihin nyo na ngayon kaysa naman magsisi kami sa huli. Kapag lumubog na ang araw, isara ninyo ang lahat ng bintana. Kapag may kumatok sa gitna ng gabi, huwag na huwag kayong sasagot. At kapag may tumawag gamit ang boses ng isang mahal ninyo sa buhay, huwag na huwag kayong lilingon. Teka lang, matanong ko lang ho ah. May nangyari na ho ba dito noon? Bakit parang alam na alam niyo yung maaaring mangyaring masama sa amin? Dahil hindi kayo ang unang bumalik sa bahay na yon. Ngunit sana, kayo na ang huling makakaalis ng buhay. Hindi na nagsalita si Aling Basyang. Tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwan ang magkakapatid na puno ng tanong at pag-aalinlangan. Sa di kalayuan, isang lalaki ang nakamasid sa kanila habang nakasandal sa lumang kariton. Tahimik lamang itong lumapit. Si Mang Isko.
Ako nag-aalaga sa bahay ng pamilya ninyo kapag walang tao. Kung handa na kayo, ihahatid ko na kayo roon. Kilala niyo rin ho ba yung matandang babae na nakausap namin? Parang ang bigat ng mga sinasabi niya. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako. Mas mabuting paniwalaan ninyo ang kalahati ng sinabi niya. Ang problema, hindi niya sinabi ang kalahating mas nakakatakot. Ano yung ibig niyo sabihin? May panganib ba talaga sa bahay? Ayokong ilagay sa alanganin yung kapatid ko kung may dapat man kaming malaman. Nga pala, habang nasa daan tayo, huwag muna kayong magtatanong. May mga bagay na mas ligtas na hindi pinag-uusapan habang nasa labas. May mga taingang hindi nyo nakikita ngunit marunong makinig. Nagkatinginan si Hana at Helen. Hindi sila naniniwala sa lahat ng sinasabi ni Aling Basyang at Mang Isko. Ngunit habang papalayo sila sa pantalan, ay may isang aninong dahan-dahang gumagalaw sa likod ng matataas na damo. Hindi ito tao. Mula sa unang sandaling tumungtong ang magkakapatid sa Masbate, hindi na sila nito inalisan ng tingin. Mahigit 30 minuto ang biyahe mula sa pantalan hanggang sa lumang bahay na iniwan ng kanilang ina. Habang papalayo ang tricycle sa baryo, lalong kumakapal ang katahimikan. Unti-unting napapalitan ng mga punong nyog, talahiban at matatandang puno ng mga kabahayan. Wala nang ibang sasakyan at wala nang ibang tao. Tanging ang tunog ng makina at hangin ang sumasabay sa kanilang paglalakbay. Kuya Isko, napansin ko po na wala tayong kasalubong. Kanina pa tayo bumabiyahe pero parang wala nang ibang, alam mo yun, ibang bahay sa paligid. Wala na bang mga nakatira rito? May mga bahay pa rito, iya. Ang kaibahan lang, mas gusto ng karamihan na magsara ng pinto bago pa lumubog ang araw. Hindi lahat ng gumagala sa gabi ay tao. Napansin ko lang din ho Halos walang batang naglalaro sa labas. Kung ordinaryong baryo lang to, dapat maingay pa ang paligid sa ganitong oras. Nung bata pa ako, ganyan ang lugar dito. Masaya, maingay at puno ng tao. Unti-unti yung nagbago nung may mga nagsimulang mawala nang wala man lang bakas. Mga nawawala? Ibig sabihin, may mga kaso ng kidnapping o kriminal na hindi pa nahuhuli rito? Mas gugustuhin ko pang sabihin na kriminal ang dahilan. Dahil ang kriminal, nahuli. Ang nilalang na kumukuha sa kanila, hindi kailanman nahahawakan ng kahit sinong tao. Hindi na nagsalita si Hana. Napatingin siya sa bintana ng tricycle. May kung anong itim na hugis ang tila mabilis na nagtago sa likod ng isang puno. Saglit lamang niya itong nasilayan. Hindi siya nakatitiyak kung tao ba yun o isang hayop. Ate, may nakita kong parang tao sa likod ng puno. Parang kanina pa yata tayo sinusundan. Nakita mo rin ba o ako lang yung nakapansin? Wala akong nakita pero simula pa kanina. Pakiramdam ko may mga mata nakasunod sa bawat galaw natin. Hindi ko lang masabi kung saan nanggagaling. Kung may mga makita kayong anino sa gilid ng daan, huwag niyo agad tititigan. May mga bagay na mas gustong mapansin kaysa umatake. Bakit parang lahat ng sinasabi niyo may connection sa isang nilalang? Ano ba talaga yung meron sa lugar na to? Darating ang oras na masasagot ang tanong mo. Hindi ba ngayon? Mas mabuti munang makarating tayo sa bahay bago tayo abutan ng dapit hapon. Makalipas ang ilang minuto ay huminto ang tricycle sa paanan ng isang maliit na burol. Sa itaas nito ay nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy. Kupas na ang pintura. May mga bintanang bahagyang nakabukas. Tahimik ang paligid, ngunit kakaiba ang pakiramdam ng lugar. Parang may nagmamasid mula sa bawat sulok. Ito na ba talaga yung bahay? Ang sabi ni Mama, maliit lang daw ito pero parang mas malaki pa pala kaysa sa inaasahan ko. Luma na pero matibay pa rin. Halatang inaalagaan kahit matagal nang wala nakatira. Maraming salamat ho, Mang Isko, sa pag-aasikaso dito sa loob ng maraming taon. Ginawa ko lang ay pinangako ko sa inyong ina. Ngunit sana, hindi na niya pinagbilin sa inyong bahay na ito.
Bakit ninyo paulit-ulit na sinasabing parang ayaw ninyong manatili kami rito? May nangyari ba kay mama nung bata pa siya? May mga tanong na hindi dapat sinasagot kapag hindi pa handang marinig ang katotohanan. Kapag sinabi ko ngayon, baka hindi na kayo pumasok sa bahay. Oh, kung ganun kaseryoso ang dahilan, di ba lalong gusto namin yun malaman? Hindi kami mga bata para ilihim ninyo yung lahat, mga isko. Hindi ko kayo minamaliit. Pinoprotektahan ko lang kayo. Dahil kapag nalaman ninyo ang buong kwento, baka huli na para umalis. Binuksan ni Mang Isko ang lumang pinto. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa magkapatid. Hindi iyon amoy alikabok. Hindi rin amoy lumang kahoy. Amoy lupa. Basang lupa. Parang bagong hukay na puntod. Ate, naaamoy mo ba yun? Akala ko alikabok lang sasalubong sa atin pero ba't ganun? Parang may kakaibang amoy sa loob ng bahay. Oo nga eh. Grabe, parang hindi normal yung amoy. Parang nanggagaling sa ilalim ng sahig. Mang Isko, may inilibing ba rito noon? Wala akong alam na inilibing sa bahay na ito. Pero may mga bagay na hindi kailangang ilibing para manatiling nakakulong sa isang lugar. Natahimik at naglibot na lamang ang magkapatid. May mga lumang larawan sa dingding. May cabinet na halos hindi na mabuksan. Sa ibabaw ng mesa ay may makapal na alikabok. Ngunit isang bagay ang agad na pansin ni Helen. Isang lumang litrato. Larawan yun ng kanilang ina noong dalaga pa ito. Kasama niya ang 3 taong hindi kilala. Hana, halika rito. Tingnan mo yung litrato. Si mama to pero hindi ko kilala yung mga kasama niya. Bakit wala man lang siyang naikwento tungkol sa kanila? Teka, parang may sulat sa likod. Sandali, babasahin ko. Nakasulat dito. Hindi lahat ng nakangiti sa larawan ay buhay pa. Ang weird naman yan. Sino naman kaya ay nagsulat tsaka bakit parang babalayin dating na mensahe? Biglang humangi ng malakas. Kasabay noon ay kusang nagsara ang pinto. Malakas ang pagkakasara. Nagulat ang magkakapatid. Oh, naku, Diyos ko po! Mang Isko, isinarin niyo ba yung pinto? Wala naman yata malakas na hangin kanina. Hindi ako nagsara niyan. Mas mabuti siguro wag muna natin buksan. May oras para sa lahat ng bagay. Paano magiging normal yan? Kusang nagsara yung napakabigat na pinto. Hindi ako naniniwalang hangin lang yung dahilan. Ay, pwede ba? Hana, kumalma ka na muna. Baka lumalang yung bisagra at saka bigla bumagsak. Huwag muna tayong magpadala sa takot. Napansin ni Hana ang isang maliit na pinto sa ilalim ng hagdan. May kinakalawang ito na kandado. Mukhang matagal na itong hindi nabubuksan. Mang Isko, ano po nasa likod ng maliit na pintong to? Mukhang basement pero bakit parang sinadyang ikandado ng mahigpit? Huwag niyong gagalawin yan. Kahit ano mangyari, huwag ninyong bubuksan ang pintong yan habang naririto kayo. May laman ho ba yan? Mga dokumento ni Mama o mga lumang gamit? Hindi naman ho namin gagalawin kung may dahilan ho talaga kayo. Hindi gamit ang nakakulong dyan. Alaalang nakakulong dyan. At may mga alaalang hindi na dapat kailangang gisingin kahit kailan. Nagkatinginan sina Hana at Helen. Mas lalo lamang dumami ang kanilang mga tanong. Ngunit bago pa makapagsalita ang sino man, may narinig silang 3 malakas na katok mula sa bintana sa sala. Tahimik ang lahat. Muli na naman itong kumatok. Dahan-dahang lumingon si Hana sa bintana ngunit bago pa siya makalapit, mabilis siyang hinarang ni Mang Isko. Teka sandali. Bubuksan ang bintana. Wala naman tayong inaasahang bisita. At tandaan mo kung sinabi ni Aling Basyang, may mga kumakatok na hindi kailanman gumagamit ng pinto. Kasunod ng 3 katok ay isang pamilyar na boses ang narinig nilang lahat. Boses ng isang babaeng matagal nang wala sa kanilang buhay. Helen, Hana, mga mahal ni Mama, nandito na ako at buksan ninyo ang bintana.
Nanigas ang magkapatid. Pareho nilang kilala ang boses. Hindi sila maaaring magkamali dahil yon ang boses ng kanilang ina. Walang bahid ng pagkakamali. Pareho nilang kilala ang paraan ng pagsasalita at lambing nito. Ngunit 5 taon nang patay ang babaeng yun. Ate, huwag kang lalapit. Kahit anong marinig mo, huwag mong bubuksan yung bintana. Hindi si Mama nasa labas at nararamdaman ko na may masamang naghihintay sa atin. Gusto kong paniwalaan ka pero paano niya nalaman ng tawag ni Mama sa atin nung maliliit pa tayo? Hindi yun ginagamit ng kahit sino maliban sa ating pamilya. Helen, Hana, mga anak, buksan ninyo ang bintana. Ang tagal ko kayong hinintay. Gusto ko lang kayong mayakap kahit sandali. Takpan niyo mga tenga niyo at huwag na huwag kayo sasagot. Dahil kapag sinagot niyo ang unang tawag, susunod na kayo sa pangalawa. At kapag sinunod niyo ang pangalawa, hindi na kayo makakabalik. Ate Helen, pakiusap, huwag mong bubuksan yung bintana. Kahit anong marinig mo sa labas, huwag na huwag ka maniniwala dahil hindi na tao yung tumatawag sa atin. Si Mama yung tumatawag. Hindi ako maaaring magkamali dahil ilang beses ko na narinig yung boss niya sa panaginip ko. Ano ka ba ate? Matagal patay si Mama. 5 taon na siya nakalibing. Wala na dahilan para bumalik siya ngayong gabi. Huwag mo hayaang lokohin ka ng kung ano man yung nasa labas. Helen, anak, kiniginaw ako. Papasukin mo na ako. Buksan mo kahit ang bintana. Sandali lang akong papasok. Gusto lang kitang makita. Ganito siya magsalita kapag nilalagnat ako nung bata pa tayo. Hindi maaaring malaman yun ng ibang tao. Hindi nga si Mama yung nasa labas. Kung siya yun, bakit ayaw niya dumaan sa pinto? Bakit kailangan na sa bintana pa siya kumakatok? Biglang huminto ang katok. Kasunod dito isang malakas na kalabog mula sa bubong. Nagtinginan silang 4. May mabibigat na yabag na dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng bahay. 1 hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. Pagkatapos ay may matinis na halakhak na umalingaw sa buong burol. Hindi na sila nagkaroon ng pagdududa. May isang nilalang na nakatungtong sa kanilang bubong. At hindi ito dumating upang manakot. Dumating ito upang kunin ang matagal na nitong hinihintay. Nakatitig lamang ang 4 sa kisame habang unti-unting gumagapang ang mabibigat na yabag sa ibabaw ng lumang bahay. Bawat hakbang ay tila may kasamang bigat na kayang bumasag sa yero. Ngunit wala kahit isang pako ang kumalantsing. Mas nakakatakot yun kaysa sa anumang sigaw na maaari nilang marinig. Ate, hindi na ako mapakali. Hindi normal ang mga yabag na yun. Kahit kalabaw pa ang nasa bubong, dapat matagal ang bumigay ang yero. Teka, ano ba talaga yung nasa itaas natin? Huwag mo hayaan lamunin ka ng takot. Hanggat hindi natin nakikita, huwag muna tayo magpapadala sa iniisip natin. Pero aaminin ko, hindi normal ang naririnig ko. Alam niyo ang pinakamalaking pagkakamali ng tao ay yung gustong makita ang mga bagay na dapat niyang iniiwasan. Huwag kayong lalabas at huwag kayong sisilip kahit konti. Kapag nakakita kayo ng nilalang na yan, hindi na yan basta aalis. Kung hindi tayo lalabas, paano tayo makakasiguro ligtas tayo? Baka naman, binabantayan lang tayo para hindi na tayo makatakas kapag madaling araw na. Hindi pa kayo ang gusto niyang kunin. May hinihintay pa siyang mangyari. Kaya hanggat hindi siya nakakakuha ng pahintulot, hindi siya basta makakapasok sa bahay. Ano? Pahintulot? Ibig yung sabihin, kailangan pa siyang papasukin ng tao bago siya makapasok? Hindi pinto ang hinihingi niyang buksan. Takot ang gusto niyang buksan. Kapag nanaig ang takot sa isip ninyo, kayo mismo magbibigay sa kanya ng daan. Biglang tumigil ang mga yabag. Bumalik ang katahimikan. Ilang segundo ring walang nagsalita sa 4. Tanging mabilis na paghinga ni Hana at Helen ang maririnig sa loob ng sala. Biglang may kumatok muli. Ate, naririnig mo ba yun? Hindi na sa bubong nang gagaling. Parang nasa likod na mismo ng bahay ang kumakatok. Oo, narinig ko, Hana. 3 katok uli yun. Parehong-pareho sa sinabi ni Aling Basyang kanina doon sa pantalan. Lumayo kayo sa bintana.
Tumabi kayo to kung titingin. Huwag na ho, Mang Isko. Kayo rin na nagsabi na huwag lumapit sa bintana kapag may kumakatok. Hindi naman ako sisilip. Sisiguraduhin ko lang na nakasara ang lahat ng kandado. Dahan-dahang lumapit si Mang Isko sa bintana. Hindi niya ito binuksan. Hinawakan lamang niya ang lumang kahoy at marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Umalis ka na. Hindi ka namin pinapapasok at hindi ka namin kinikilala. At hindi ka kabilang sa bahay na ito. Walang sumagot. Sa halip ay isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan nilang apat. Biglang namatay ang ilaw ng gasera at nabalot ng kadiliman ang buong sala. Namatay ang mga ilaw! Ate! Wala akong makita! Nasaan ka? Nandito lang ako, Hana. Hawakan mo yung kamay ko at huwag tayong maghihiwalay kahit isang hakbang lang. Mabilis na nagsindi ng posporo si Mang Isko. Saglit na lumiwanag ang paligid sa mahinang liwanag na apoy. Napansin ni Hana ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. May maputik na bakas ng paa sa sahig. Hindi yun naroon, ilang segundo lang nakalipas. 1, 2, 3, 4. Lahat ay papunta sa maliit na pintong nakakandado sa ilalim ng hagdan. Ate, kanina pa bang may putik dito? Ba't ganon? Sigurado kung malinis yung sahig niyo, pumasok tayo. Wala, nakita ko rin yan pero bakit papunta yung mga bakas sa ilalim ng hagdan? Hindi naman natin binuksan yung pintong yun. Huwag niyo sundan ang mga bakas. Huwag niyo hawakan ang kandado. At kahit anong marinig niyo mula sa likod ng pintong yan, huwag niyong bubuksan. Hindi pa man nakakabawi ang magkakapatid sa kanilang kaba, isang mahinang tunog ang nagmula sa likod ng maliit na pinto. May isang katok lamang na narinig. Mabagal ito na parang may kuko na marahang tumama sa kahoy. Mang Isko, may tao ba sa loob? Sana tao na lang. Anong ibig niyo sabihin? Dahil kung tao ang kumakatok, may pag-asa pa siyang mailigtas. Pero kung siya ang kumakatok mula sa loob, ibig sabihin, matagal na siya naghihintay na may magbukas ng pintong yun. Nagkatinginan sina Hana at Helen. Pareho nilang naramdaman ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanilang batok. Hindi pa nila alam ang lihim na nakatago sa ilalim ng hagdan. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang tunay na bangungot ng kanilang bakasyon ay hindi nagsimula sa labas ng bahay. Nagsimula ito sa mismong loob ng tahanang iniwan ng kanilang ina. Nanatiling nakapako ang tingin nilang tatlo sa pintong nasa mesa ng hagdan. Hindi na muling kumatok ang kung sino mang nasa likod nito. Ngunit mas nakakatakot ang katahimikang bumalot sa buong bahay. Para bang may naghihintay lamang na may unang gumalaw. Ate, hindi ko na kaya yung ganitong pakiramdam. Mas gugustuhin ko pang makita kung ano yung nasa likod ng pintong yun kaysa mabaliw tayo sa kakaisip ko ano yung nagtatago doon. Ano ba? Huwag ka magpapadala sa gusto mo mangyari. Kanina pa tayo binibigyan ng babala ni Aling Basyang at Mang Isko. Kung pareho sila nagsabing huwag natin itong buksan, huwag natin buksan. Malamang may dahilan sila. Oo, Hana, tama ang ate mo. Ang pintong yan ang dahilan kung bakit walang gustong tumira rito na matagal. Maraming nagtangkang alamin ang nasa likod niyan, pero wala ni isa sa kanila ang nagkwento kung ano nakita nila. Bakit ho? Dahil namatay silang lahat? Mas mabigat pa rin ang sinapit nila. Nabuhay sila pero hindi na sila ang dating mga taong kilala ng pamilya nila. Ano? Paano naman ho nangyari yun, Mang Isko? Anong ginawa sa kanila? Ano hong nangyari? Unti-unti, nawalan sila ng alaala. Nakalimutan nila ang sariling pangalan, ang mukha ng kanilang asawa at mga anak. At hanggang sa tuluyan silang naging mga taong wala nang pagkakakilanlan. Napalunok si Hana. Ngayon lamang niya naalala ang sinabi ni Aling Basyang sa pantalan. May dilalang na kumakalat at kumakain sila ng alaala. Hindi niya yon pinaliwalaan noon. Ngayon, tila bawat salita ng matanda ay unti-unti nang nagkakatotoo. Ate, naalala mo ba yung sinabi ni Aling Basyang? Ang sabi niya,
May sumama raw sa atin mula pa sa pantalan. Hindi kaya siya yung nasa likod ng pintong yon? Hindi ko alam eh. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi tayo basta tatawagin ng lilalang na yon kung wala siyang pakay sa atin. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa kusina kahit nakasara ang lahat ng bintana. Kasabay nito ang mahinang paglangit-ngit ng lumang kabinet na nasa sulok ng bahay. Ate, bumukas yung cabinet na yung kanina. Sigurado ko sinara natin yung pagkatapos nating maglibot. Nakasara yun. Nakita ko mabuti. Mangisko, may daga ba dito? Pusa o kahit anong hayop ang nakapasok? Walang hayop na pumapasok sa bahay na to pagsapit ng gabi. Kahit ang mga aso ng baryo, hindi lumalapit dito kapag lumulubog na ang araw. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng lumang kabinet. Walang humawak sa hawakan. Walang hangin na nagtulak dito. At mula sa loob ay nahulog ang isang lumang kahon na balot ng kupas na pulang tela. Ate, tingnan mo, may nahulog. Mukhang kahon lang naman. Teka, baka gamit yun ni Mama. Sandali, diyan ka lang, ako na yung titingin. Huwag mo na munang gagalawin hanggat hindi natin alam kung ano yung laman. Maingat na nilapitan ni Helen ang kahon. Makapal ang alikabok nito na tila ilang dekada nang walang humahawak. Nang alisin niya ang pulang tela, lumitaw ang isang lumang photo album. Huh? Album? Akala ko kung ano na. Baka mga lumang litrato lang yan ni Mama nung bata pa siya. Hindi. Tingnan mo to. Wala ni isang litrato ng pamilya natin. Puro larawan lang ng mga tao na hindi ko kilala. Teka, bakit pare-parehong nakangiti yung mga nasa litrato? Pero tingnan mo, parang malulungkot yung mga mata nila. Habang isa-isang binubuksan ni Helen ang mga pahina ng album, bigla siya napatigil sa isang lumang larawan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ate, bakit ka natigilan? Ano ba yung nakita mo? Hana, lumapit ka rito. Sabihin mo nga sa akin kung tama itong nakikita ko. Huh? Ano ba yun? Tingnan mo mabuti yung babae na nasa gitna ng litrato. Lumapit si Hana at sinilip ang larawan. Tatlong babaeng nakatayo sa harap ng isang napakalaking punong balete. Ang babae nasa gitna, ang kamukang kamuka ng kanilang ina. Ngunit ang petsang nakasulat sa ibaba ng litrato ay 1968. Mahigit 50 taon na ang nakalilipas. Ano? Imposible. Hindi pa ipinapanganak si Mama noong 1968. Paano nangyari na nasa litrato na siya? Dahil hindi ang ina ninyo ang nasa larawan. Ha? Kung hindi si Mama yan, sino siya? Ang babaeng yan ang dahilan kung bakit isinumpa ang burol na ito. At ang mas nakakatakot, kamukhang kamukha siya ng nanay ninyo. Bago pa makapagtanong ang magkapatid, biglang bumagsak ang photo album sa sahig na tila may humampas dito. Kasabay noon ay may bumulong mula sa ilalim ng hagdan. Malinaw, mabagal at puno ng pangungutya. Helen, nakita mo na ba ang mukha ko? Napalingon silang tatlo sa maliit na pintong nakakandado. Unti-unti, umiikot ang hawakan nito mula sa loob. Dahan-dahang umiikot ang kalawangin na hawakan ng maliit na pinto sa ilalim ng hagdan. Walang sino man ang huminga ng malalim. Ang bawat segundo ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Kahit si Mang Isko na kanina pa kalmado ay unti-unti nang namumutla. Ate, tingnan mo. Gumagalaw. Hindi na to biro. Wala nang tao makakagawa niyan mula sa loob dahil sinabi ni Mang Isko na matagal nang walang nagbubukas ng pintong yan. Sandali. Huwag kang lalapit kahit anong mangyari. Manatili ka lang dyan sa likod ko. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo habang magkasama tayo rito. Kayo, makinig kayong dalawa. Kapag bumukas ang kandado na hindi natin hinahawakan, huwag na huwag kayong titingin sa unang lalabas.
Yumuko lang kayo at huwag na huwag kayong sasagot kahit na may magsalita. Ano yun? Mangis ko, paano niyo nalaman yung gagawin? Ilang beses na ba itong nangyari noon? Isang beses pa lang at sapat na ang isang gabing yun para bangungutin ako habang buhay. Biglang tumigil ang pag-ikot ng hawakan. Sumunod ang katahimikan. Pagkaraan ng ilang segundo ay kusang bumukas ang lumang photo album na nasa sahig. Mabilis na nagliparan ng mga pahina na parang hinihipan ng malakas na hangin kahit nakasara naman ang buong bahay. Hana, tingnan mo mga litrato. Tingnan mo, isa-isa silang nawawala. Kanina, puro yan ang bawat pahina pero ngayon, tingnan mo. Puro bakas na lang ng papel yung natitira. Ate, sandali, may lumilitaw na sulat sa huling pahina. Tingnan mo, wala yan kanina, di ba? Parang may bagong nagsusulat habang nakatingin tayo. Lumitaw ang maitim na titik na tila isinulat gamit ang basang uling. Kapag bumalik ang dugo ng una, bubuksan ang pintuan ng huli. Ayun na nakasulat doon. Nagkatinginan sina Hana at Helen ngunit pareho silang hindi nakaunawa sa kahulugan nito. Itiklop mo ang album. Huwag niyong basahin ang susunod na pahina. Kapag nakita niyo ang huling larawan, magsisimula na siyang gumaya sa mukha ng isa sa inyo. Ano ba talaga yung kaugnayan namin sa bahay na to? Bakit pakiramdam ko hindi aksidente yung pagpunta natin dito? Dahil hindi bakasyon ang nagdala sa inyo sa Masbate. May matagal na naghihintay sa pagbabalik ng pamilya ninyo. At naniniwala akong hindi ang nanay niyo ang tunay na may-ari ng bahay na to. Bago pa makapagsalita si Helen, isang napakalakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay. Nayanig ang mga dingding, nalaglag ang mga lumang larawan. Pagkatapos ay may boses na nagmula sa ilalim ng hagdan. Helen, naaalala mo na ba ako? Hindi sumagot si Helen. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang muka ang biglang sumagi sa kanyang alaala. Mukhang hindi niya kailanman nakita. Ngunit kakaiba at parang pamilyar. At doon niya unang naramdaman na maaaring nagsisimula na siyang mawalan ng sariling alaala. Pagsikit ng araw ay tila naglaho ang bangungot ng nakaraang gabi. Tahimik na muling humuni ang mga ibon at marahang umihip ang hangin mula sa dagat. Kung hindi lamang sa mapuputik na bakas ng paa sa sala at sa photo album na nakabukas pa rin sa mesa, iisipin ni Hana at Helen na masamang panaginip lamang ang lahat. Ate, hindi ako nakatulog kahit isang oras. Alam mo, tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naririnig ko pa rin ang boses ni Mama na paulit-ulit akong tinatawag sa labas ng bintana. Naku, pareho tayo. At ang mas nakakatakot, hindi na malinaw sa isip ko ang tunay na boses ni Mama. Pakiramdam ko, unti-unti ko na ito nakakalimutan. At alam mo, yun yung pinaka-kinatatakutan ko. Yan ang dahilan kung bakit sinabi kong huwag niyong sasagutin ang anuman tawag sa gabi. Dahil hindi niya agad kinukuha ang katawan ng isang tao. Mas gusto niyang unahin kunin ang mga alaala. Ha? Kung ganun, bakit hindi pa ho tayo umalis? Bakit narito pa rin tayo? Ano ko, mas lalo lang tayo nilaligay sa panganib eh. Hindi ko na gustong hintayin pa yung susunod na gabi. Kung aalis kayo ngayon nang hindi nalalaman ng buong katotohanan, susundan lamang kayo ng nilalang hanggang sa makarating kayo sa sarili niyong tahanan. Hindi lugar ang kailangan ninyong takasan, kundi ang dahilan kung bakit kayo tinatawag. Ibig sabihin, may kinalaman talaga ang pamilya namin sa lahat ng to. Hindi aksidente yung pagdating namin dito. Hindi aksidente. Matagal na kayong iniintay ng lugar na ito. Ang tanong na lang ay kung sino ang unang nakakaalam ng katotohanan. Kayo ba o ang nilalang na sumusunod sa inyo? Habang nag-uusap sila ay dumating naman si Aling Basyang na may bitbit na maliit na bayong. Hindi siya kumatok. Tahimik lamang siya at tumayo sa tapat ng pintuan at tila alam na niya ang lahat ng nangyayari sa loob ng bahay. Hindi kayo natulog kagabi. Nakita ko ang usok na hindi matahimik sa buong bahay. Nandoon at kitang-kita ko umuusok ang bubong ng bahay na to. Ibig sabihin, dumating na siya para kilalanin kayo. Lola,
Alam niyo po ba kung ano yung gusto niya sa amin? Grabe po, kanina pa kami naghahanap ng sagot pero parang mas dumarami lang yung mga tanong. May mga sagot na hindi matatagpuan sa loob ng bahay. Kung gusto ninyong malaman kung bakit, bumalik kayo na Masbate. Kailangan niyo sumama sa akin. Ano ho? Saan niyo ho kami dadalhin? Sa lugar na matagal lang ipinagbabawal, puntahan ng mga taga-baryo. Doon nagsimula ang lahat bago pa man kayo isinilang. Bakit hindi na lang ho ninyo sabihin sa amin ngayon? Bakit po kailangan pa namin pumunta doon? Dahil ang mga mata ay mas madaling maniwala kaysa sa tenga. Kapag nakita ninyo ang lugar, maiintindihan nyo kung bakit ayaw ng inyong ina na bumalik pa kayo rito. Nagkatinginan sina Hana at Helen. Pareho silang nag-aalinlangan, ngunit pareho rin nilang alam na wala na silang ibang pagpipilian kundi manatili sila sa bahay at maghintay na lamang sa susunod na gabi. Ilang minuto ang lumipas at tinahak nilang apat ang makitid na daan papasok sa kagubatan. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad, ay lalong kumakapal ang mga puno at lalong humihina ang sikat ng araw. Napansin ba ninyo? Kanina pa tayo naglalakad pero parang wala man lang tayong naririnig na huni ng ibon. Masyadong tahimik ang gubat na to. Hindi umaawit ang mga ibon kapag malapit sila sa teritoryo. Kahit ang mga hayop ay marunong matakot sa nilalang na matagal nang nakatira doon. Gaano pa po ba kalayo yung pupuntahan natin? Alam niyo po, pakiramdam ko paikot-ikot lang tayo sa parehong lugar. Hindi ka nagkakamali. Kapag hindi ka kilala ng kagubatan, ililigaw ka nito. Mabuti na lang at kabisado pa ni Aling Basyang ang daan. Maya-maya ay huminto si Aling Basyang sa harap ng isang napakalaking puno ng balete. Napakalapad ng katawan nito at halos matakpan ng liwanag ng araw. Nakabitin ang makakapal nitong ugat na tila mga kamay na naghihintay dumakba. Sa paanan ng puno ay may mga lumang kandilang tunaw at mga tuyong bulaklak na matagal nang nalanta. Lola, ito ba ang baleteng nakita ni ate sa panaginip bago kami pumunta rito? Hindi pa naginip pa nakita ng ate mo. Alaala yon. At ngayong nakatayo na siya sa harapan ng punong ito, magsisimula nang bumalik ang mga alaala na matagal niya niyang nakalimutan. Ano ba? Hindi ko na ho talaga maintindihan yung sinasabi niyo eh. Hindi pa ho ako nakakarating dito kahit kailan. Bakit ba pakiramdam ko kabisado ko yung lugar na to? Dahil minsan ka nang dinara rito, hindi mo lang yun naaalala. Biglang sumakit ang ulo ni Helen. Napahawak siya sa sentido at napapikit sa tindi ng sakit. Kasabay noon ay may mabilis na larawan na sumagi sa kanyang isip. Isang batang babae, umiiyak at may hawak na pulang tela. At isang babaeng nakaluhod sa ilalim ng balete habang paulit-ulit na nagsasabing, "Patawarin mo ko, wala na akong ibang pagpipilian." Ano yun? Hindi. Hindi maaari. Teka, sino yung babaeng yun? Hindi pa makapagsalita si Aling Basyang. May malakas na kaluskos na nanggaling sa likod ng balete. Isang anino na mabilis na dumaan. Pagkatapos ay may mahinang halakhak na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nagkatinginan silang apat dahil alam nilang hindi na sila nag-iisa. Napatigil ang apat matapos marinig ang halakhak na umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Hindi na yun muli na ulit, ngunit sapat na ang isang tawa upang maramdaman nilang may mga matang nakamasid sa bawat kilos nila. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Lola, huwag niyo pong sabihin siya na naman yung narinig natin. Pakiramdam ko habang tumatagal tayo rito ay mas lalo siya lumalapit sa amin. Hindi siya lumalapit, Iha. Kanina pa siya nasa paligid. Ngayon lamang ninyo siya nararamdaman dahil nagsisimula na siyang guluhin ang mga alaala ninyo. Ano ba talaga nangyayari dito noon? Ano ba nangyari? Sabihin niyo nga sa akin. Kanina pa niyo kami binibigyan ng mga pira-pirasong kwento eh. Mas mabuti siguro sabihin niyo kung ano yung buong katotohanan. Hindi pa panahon, Helen. May isang lugar pa kayong kailangan makita
bago nyo maunawaan kung bakit ayaw ng inyong ina na bumalik pa kayo rito. Muling naglakad ang apat hanggang sa marating nila ang isang lumang balon na halos natatakpan na ng makakapal na damo. Basag-basag ang simentong nakapaligid dito at baluktot na ang bakal na nagsisilbing takip. Ito na ba yung sinasabi ninyo? Mukha namang ordinaryong lumang balon to. Bakit parang wala man lang lumalapit na tao dito? Dahil wala kumukuha ng tubig dyan sa loob na mahigit 40 taon. Sabi na matatanda, hindi tubig ang laman ng balong yan kapag sumasapit ang ating gabi. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Kung hindi tubig ang nasa loob, ano yung nakikita ng mga tao? Ang sarili nilang pinakamalaking pagsisisi. At kapag sinubukan nilang abutin yun, hindi na sila muling makakaahon. Mga alamot lang siguro yun. Hindi naman maaaring magpakita ang balon ng mga alaala ng isang tao. Huwag mo maliitin ang mga bagay na hindi mo pa nauunawaan. Marami namatay sa baryong to dahil inisip nila katang-isip lamang ang lahat. Lumapit si Helen sa balon at tila may kung anong humihila sa kanya. Hindi niya namalayang nauna na pala siyang maglakad kaysa sa iba. Ate, sandali lang. Huy, huwag ka masyadong lumapit. Kanina pa kita napapansin parang wala ka sa sarili. Simula nung makarating tayo sa balete. Hindi ko rin alam kung bakit pero pakiramdam ko may tumatawag sa akin mula sa loob. Hindi boses ni Mama. Ibang babae. Pamilyar siya pero hindi ko maalala kung saan ko yun narinig. Lumayo ka sa balon, Helen. Huwag na huwag kang titingin sa loob dahil yan mismo ang gusto niya mangyari. Ngunit huli na ang babala. Dahan-dahang sumilip si Helen sa loob ng balon. Sa unay kadiliman lamang ang nakita niya. Pagkaraan ng ilang segundo ay tila luminaw ang ilalim. Hindi tubig ang naroroon. May isang batang babae na nakaupo sa gitna ng balon. Nakasuot ito ng puting damit. Mahaba ang buhok at may pititong yakap ang isang lumang manika na yari sa basahan. Unti-unti itong nag-angat ng ulo. Ngumiti at tumingin naman ng diretso ito kay Helen. Ang tagal mong bumalik. Iniwan mo ulit ako. Ano? Hindi kita kilala. Sino ka ba? Bakit mo sinasabing iniwan kita? Biglang nanginig ang katawan ni Helen. Kumirot ang kanyang ulo at sunod-sunod na larawan na sumagi sa kanyang isip. Isang maliit na kamay ang mahigpit na nakahawak sa kanyang palad. Isang babae ang umiiyak. May dugong tumutulo sa pulang tela. At isang tinig na paulit-ulit na nagsasabing, huwag mong ipapaalam sa kanya ang totoo. Ate, lumayo ka dyan. Kanina pa kita tinatawag pero parang hindi mo ako naririnig. Biglang umabot ang isang maputlang kamay mula sa loob ng balon at mabilis na hinawakan ang pulsuhan ni Helen. Hana! Ate! Walang pag-aatubiling hinila ni Hana ang kapatid, habang si Mang Isko naman ay mabilis na nagwisik ng asin sa paligid ng balon. Kasabay nun na isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Napabitaw ang maputlang kamay. Bumalik ito sa kadiliman, ngunit bago tuluyang mawala, isang pangungusap ang malinaw nilang narinig. Hindi si Helen ang bumalik para sa akin. Ikaw, Hana. Ikaw ang tunay kong hinihintay. Nanlamig ang buong katawan ni Hana. Napatingin siya kina Helen at Aling Basyang na kapwa namumutla. Sa unang pagkakataon ay nagkamali pala silang lahat. Hindi si Helen ang tunay na target ng nilalang. Nanatiling nakatitig si Hana sa lumang balon habang mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi niya matanggap ang mga salitang narinig niya. Mula nang dumating sila sa Masbate, ang akala ng lahat ay si Helen ang hinahabol ng nilalang. Ngunit sa isang iglap, tila bumaliktad ang lahat. Lola, anong ibig niyo sabihin? Bakit ako ang binabanggit niya? Hindi pa ako nakakarating sa lugar na to kahit kailan. Wala akong alam sa mga nangyayari. Iyan din ang kinakatakutan ko mangyari. May isang katotohanang matagal lang itinago sa inyong magkapatid. Habang lumalapit kayo sa lugar na ito,
Kusa rin bumabalik ang mga alaala pilit itinatago ng inyong ina. Kung may alam naman ho kayo, huwag niyo naman pong ilayo sa amin yung katotohanan, no? Kanina pa kami nangangapa eh. Mas mabuti na masaktan kami sa totoo kaysa mabuhay kami sa kasinungalingan. Hindi madaling tanggapin ang kwentong sasabihin ni Aling Basyang. At kahit ako, ilang taon kong pinilit kalimutan ang gabing yun. 23 taon na nakalipas. May isang batang babae ang nawala sa kagubatang ito. Bombaryo naganap sa kanya ngunit hindi siya nakita. Ang alam ng lahat ay nalunod siya sa ilog. Pero ang totoo, hindi siya umabot sa ilog. Ha? Ano nangyari sa batang yun? Dinala siya rito sa ilalim ng balete at mula noon, may isang nilalang na nagbabantay sa kanyang alaala. Ano? Ang gulo naman eh, teka. Anong yung kaugnayan namin sa batang yun? Ang batang yun ang dahilan kung bakit umalis ang inyong ina sa Masbate at nangakong hindi na kailanman babalik pa. Napansin ni Hana na nanginginig ang mga kamay ni Aling Basyang. Ngayon lamang niya nakita ang matanda na tila natatakot din banggitin ang mga alaala ng nakaraan. Lola, may tinatago pa kayo. Ramdam kong hindi niyo sinasabi yung buong kwento. Dahil may isang pangakong hindi ko maaaring baliin agad hindi pa dumarating ang tamang panahon. Kung hindi niyo sasabihin ngayon, baka wala nang umabot pa sa tamang panahon. Halos bawat oras ay may nangyayari na sa amin eh. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Nagsimulang gumalaw ang mahabang ugat ng balete na tila mga buhay na ahas. Ang mga tuyong dahon ay umikot sa kanilang paligid hanggang sa halos hindi na nila makita ang isa't isa. Ano ba hinihintay nyo? Malis na tayo rito. Hindi naligtas sa lugar na to. Nagagalit siya dahil masyado na tayo maraming nilalaman. Hindi pa man sila nakakalayo ay may isang batang tinig na muling narinig mula sa likod ng balete. Hana, huwag ka nang umalis. Iniwan mo ako dito noon. Huwag mo na akong iwan ulit. Hindi kita kilala. Tigilan mo na ako. Hindi ako hinahanap mo. Kilala mo ako. Nakalimutan mo na ang pangalan ko. Kumirot ang ulo ni Hana. Napawak siya sa sentido at napaluhod sa lupa. Sunod-sunod na larawan ang sumagi sa kanyang isipan. Isang batang babae ang tumatawa habang tumatakbo sa paligid ng balete. Dalawang batang magkahawak ang kamay. Isang pulang laso at isang babae na sumisigaw habang yakap ang dalawang bata. Ate, bakit pa na nakikita ko ng lugar na to? Pero hindi pa naman ako nakapunta dito eh. Hana, tumingin ka sa akin ha. Huwag mong sundan ang mga nakikita mo. Hindi natin alam kung alin ang alaala at alin yung panlilin lang dyan. Hindi lahat na nakikita niya ay kasinungalingan. May mga alaalak sa diyang binura upang maprotektahan kayong dalawa. Binura? Teka, sino nagbura? Si Mama ba? Oo, at siya rin ang nagsusumamo sa akin na huwag sabihin ang totoo agad hindi kayo kusang bumabalik sa Masbate. Ibig sabihin, alam ni Mama na mangyayari ang lahat ng to. Hindi niya alam kung kailan kayo babalik pero alam niyang darating ang araw na hahanapin kayo ng nilalang. Nagmamadaling inalalayan ni Mang Isko si Hana habang mabilis silang naglalakad palayo sa balete. Ilang beses silang lumingon ngunit wala ng batang boses. Tanging ang pagaspas ng mga dahon ang maririnig. Makalipas ang ilang minuto ay natanaw nilang isang lumang kapilyang yari sa bato na halos natatakpan na ng lumot. Huminto si Aling Basyang sa harap nito at huminga ng malalim. Dito ko nasasabihin ang lihim na halos 20 taon ko itinago. Kapag narinig na ninyo ang katotohanan, wala nang paraan para bumalik pa sa dati ninyong mga buhay. Walang nagsalita. Parehong nakatingin sina Hana at Helen sa lumang pintuan ng kapilya. Dahan-dahan itong bumukas nang walang humahawak. At mula sa madilim na loob ay may isang pamilyar na tinig ang bumati sa kanila. Ang tagal kong hinintay ang pagbabalik ninyong dalawa. Nanlamig ang dugo ni Hana at Helen. Dahil ang boses na yun ay boses mismo ng kanilang ina.
Nanatiling nakapako ang magkapatid sa bukas na pintuan ng lumang kapilya. Walang ibang tao sa loob ngunit malinaw na malinaw nilang naririnig ang boses ng kanilang ina. Hindi yun mahinang bulong at lalong hindi yun guni-guni. Para bang may naghihintay mismo sa kanila sa kailaliman ng lumang gusali. Ate, sabihin mo, narinig mo rin yun? Huwag mong sabihin na ako lang yung nakarinig dahil pakiramdam ko ay mawawala na ako sa katinoan kapag nagkataon. Oo, narinig ko. Parehong boses ni Mama yun at parehong paraan ng pagsasalita. Pero may isang bagay lang ako na napansin at alam kong mali yun. Kahit kailan, alam ko na hindi niya tayo tatawagin sa ganung paraan at sa ganun kalamig na tono. Huwag kayong basta papasok. Ang kapilyang to ay matagal lang hindi dinadyasalan. Ang mga taong pupasok dito ay may hinahanap. Pero ilan lang lumalabas, dadala pa rin ang sarili nilang alaala. Kuya Isko, kanina pa kayo nagsasalita tungkol sa alaala. Ano ba talagang ginagawa ng nilalang na yun? Bakit hindi na lang niya tayo patayin kung yun yung pakay niya? Dahil hindi ka batayan ang gusto niya. Ang gusto niya ay burahin kung sino kayo. Kapag wala na kayo maalala, madali na kayong gawing ibang tao. Yan ang sumpang bumabalot sa burol na ito sa loob ng maraming taon. Kung gano'n, wala na tayong oras. Pakiramdam ko ay may mga alaalang nawawala na sa isip ko. Kanina ko papilit inaalala ang mukha ni Mama nung huling kaarawan niya pero hindi ko na mabuo. Hindi ko na rin maalala. Bumigat ang mukha ni Aling Basyang. Tahimik niyang hinawakan ng kamay ni Helen at inilabas mula sa kanyang bayong ang isang lumang rosaryo na yari sa maitim na kahoy. Eto. Isuot mo ito. Hindi ka nito lubusang mapoprotektahan pero mababawasan ang bilis ng pagkawala ng alaala mo. Huwag mo itong ubarin kahit anong mangyari. Kayo ba ang gumawa nito? Hindi. Ang iyong ina ang nag-iwan yan sa akin bago siya tuluyang umalis sa Basbate. Sinabi niya ibigay ko lamang ito kapag bumalik na kayong dalawa. Ibig sabihin, alam talaga ni Mama na hahantong kami dito. Bakit hindi niya sinabi ang lahat habang nabubuhay pa siya? Sana mas madali sana natin iintindihan yung nangyayari ngayon. Dahil may mga katotohanang mas papanganib kapag nalaman na masyado pang maaga. Pinili niyang dalhin ang lihim hanggang sa kanyang huling hininga para mailayo kayo sa nilalang na ito. Dahan-dahang pumasok ang apat sa loob ng kapilya. Makapal ang alikabok sa sahig at halos mabura na ang mga lumang imahe ng mga santo sa dingding. Sa pinakadulo ay naroon pa rin ang lumang altar, ngunit napansin agad ni Hana na may kakaiba dito. Ate, tingnan mo yung altar. Parang may mga gasgas sa sahig. Hindi yung mukhang gawa ng panahon. Parang may mabigat na bagay na paulit-ulit na inililipat. Magaling ang mga mata mo. Dahil may inilihim ang altar na yan. Hindi yan ang orihinal na kinatatayo ng simbahan. Ha? Ano yung nasa ilalim? Isang lagusan at ang lagusang yun ang dahilan kung bakit tuluyang isinara. Ang kapilyang ito maraming taon nang nakalilipas. Bakit hindi sinabi ng mga taga-baryo sa mga otoridad? Kung may lagusan pala rito, dapat noon pa nila ito siniyasat. Sinubukan naman nila. 3 pulis ang bumaba noon pero isa lang ang bumalik. Nung makita namin siya, hindi na niya maalala sarili niyang pangalan. At pagkaraan ng 3 araw, tuluyan na siya nawala sa kanyang katinoan. Walang nagsalita, maging si Hana ay napalunok sa narinig na hindi ito simpleng alamat lamang ng baryo. May mga totoong nasira ang buhay dahil sa lugar na iyon. Biglang lumod si Aling Basyang sa harap ng altar at inaplos ang lumang sahig na bato. May narinig na mahinang tunog. Unti-unting gumalaw ang altar. Lumitaw ang makitid na lagusan pababa sa ilalim ng lupa. Malamig na hangin ang sumalubong sa kanila, kasabay ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy. Ay, hindi ko alam kung gusto mo pa bang bumaba dyan. Simula nung dumating tayo rito, pakiramdam ko ay mas lumalala ang bawat nalalaman natin. Alam mo, natatakot din ako pero wala tayong ibang daan. Kung gusto nating matapos to, kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Kapag bumaba tayo riyan ay wala nang lihim na may tatago. At tandaan niyo ang sasabihin ko ngayon. Kahit sino pang makita niyo sa ilalim,
Kahit makamukha niya pinakababal yung tao, wag niyo siyang yayakapin. Huh? Bakit ho? Dahil hindi lahat ng umiiyak ay tao at hindi lahat ng humihingi ng tulong ay dapat iligtas. Muling bumagsak ang katahimikan. Isa-isang bumabasi ng Mang Isko, Aling Basya, Helen at Hana sa madilim na lagusan. Pagdating sa pinakailalim, tumambad sa kanilang isang napakalawak na silid na yari sa bato. Sa gitna nito ay may dose-dose ng lumang kandila. At sa likod ng mga kandila, may nakatayong isang batang babae na nakasuot ng puting damit. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya kumukurap. Ngunit dahan-dahan, unti-unti siyang ngumiti kay Hana. Nanatili nakatayo ang batang babae sa gitna ng silid at hindi siya kumikilos. Hindi rin siya kumukurap. Tanging ang manipis niyang ngiti ang unti-unting lumalapad habang nakatitig kay Hana. Ang dose-dose ng kandila sa paligid ay sabay-sabay na kumislap na tila may hanging umiikot sa ilalim ng lupa. Ate, tingnan mo siya na naman. Siya rin yung nakita mo sa balon, hindi ba? Ba't ganoon? Bakit pakiramdam ko ikilala ko siya kahit hindi ko naman maalala kung saan? Oo, siya rin yun pero iba ang mukha niya ngayon. Kanina malungkot siyang umiiyak pero ngayon parang natutuwa siya makita tayo. Hindi ko gusto ang titig niya. Huwag kayong lalapit. Manatili kayo magkatabi. Tandaan nyo na hindi lahat na nakikita nyo rito ay totoo. Marunong siya manggaya ng muka, boses at alaala. Lola Basya, hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin sa kanila? Ilang taon mo pa ba silang lolokohin? Kilala mo si Lola? Teka, sino ka ba talaga? Bakit parang ikaw naghihintay sa amin simula pa na dumating kami rito? Hindi ba sinabi sa iyo ng nanay mo ang pangalan ko? O baka binura rin niya ako sa alaalan yung dalawa? Ano ba, tigilan mo nga kami. Kung may gusto ko sabihin, sabihin mo ng diretso. Pagod na kami hulaan yung bawat salitang binibitawan ninyo. Ang pangalan ko ay Lia. Pagkasambit ng pangalan yun ay biglang napahawak si Hana sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit tila may matagal nang nakabaong lungkot na biglang bumigat sa kanyang puso. Ano? Lia? Lia? Teka, bakit parang pamilyar yung pangalan mo? Dahil dati mo kong tinatawag na Ate Lia. Nalaki ang mga mata ni Hana at Helen. Maging si Mang Isko ay napaatras. Tanging si Aling Basyang ang nanatiling nakayuko. Imposible ah! Dalawa lang kaming magkapatid. Ako at si Hana. At wala na kaming ibang kapatid. Iyan ang gusto niyong paniwalaan pero hindi yan ang totoo. Ano ba? Pwede ba huwag ka magsinungaling? Huwag mong ginagamit ng pamilya namin para takutin kami. Kung nagsisinungaling ako, bakit hindi makatingin sa akin si Aling Basyang? Dahan-dahang nag-angat ng ulo ang matanda. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Patawarin niyo ako mga anak. Lola, anong ibig niya sabihin? Sabihin niyo sa amin na hindi totoo yung sinasabi niya. May isang batang nawala 23 taon na nakalilipas at hindi siya estranghero sa inyo. Huwag niyo nga ako kami lituhin. Sino ba siya talaga? Siya ang panganay na anak ng inyong ina. Parang gumuho ang buong mundo ni Hana at Helen. Hindi sila makahinga. Hindi sila makapagsalita. Isang kapatid na hindi nila kailanman nalaman. Hindi. Imposible. Kung may kapatid kami, bakit wala man lang litrato? Bakit wala man lang kwento? Bakit hindi siya hinanap? Hinanap siya ng buong baryo. Pero ang alam ng lahat, namatay siya. Hindi ako namatay. Unti-unti siyang naglakad palapit sa kanila. Hindi maririnig ang kanyang mga yapag. Hindi rin gumagalaw ang kanyang puting damit. Parang dumudulas lamang siya sa sahig. Iniwan nila ako rito. Iniwan ako ni Mama. Iniwan ako ng buong baryo. At nangako sila nakakalimutan nila ako. Ginawa nga nila. Kung totoo sinasabi mo, bakit hindi ka tumanda? Dahil
may kumuha ng buhay ko, pero hindi ng kaluluwa ko. Biglang namatay ang lahat ng kandila, binalot ng kadiliman ng silid. Kasunod dito ay isang nakakabinging hiyaw na tila nang galing sa kailaliman ng lagusan. Muling nagsindi ang mga kandila, ngunit wala ng batang babae. Sa halip, may isang napakatangkad na nilalang na nakadapa sa kisame. Baliktad ang ulo nito, mahaba ang mga braso. Nakangiti ito habang nakatitig kay Hana. Maraming salamat. Ibinigay niyo sa akin ang pangalan niya. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na anyo ng nilalang na matagal lang sumusunod sa kanila. At bago pa makatakbo ang sinuman, tumalon ito pababa mula sa kisame. Bumagsak sa malamig na sahig ang magkapatid habang mabilis na sumugod ang nilalang mula sa kisame. Ngunit bago pa ito makalapit, mabilis na itinapat ni Aling Basyang ang hawak niyang rosaryo habang si Mang Isko ay nagusik ng asin sa paligid. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong silid at napaatras ang nilalang na tila nasusunog ang balat nito. Lumayo kayo! Hindi pa niya kaya tumawid sa asin. Pero hindi yun magtatagal. Makinig kayo mabuti dahil ito na ang katotohanan ng itinatago namin sa inyo na maraming taon. Lola, sabihin niyo na! Pagod na kami habulin yung mga lihim. Sino ba si Lia? Bakit niya sinasabing kapatid namin siya? Si Lia ang panganay na anak ng iyong ina. 23 taon na nakalilipas. Isinama siya ng inyong ina rito sa kapilya upang humingi ng tulong. Ilang linggo na, may gumaya sa kanyang muka at boses. Akala namin ay ordinaryo aswang lamang ang gumugulo sa kanya. Nagkamali kami. Kung gano'n, ano ang tunay na nangyari? Ang nilalang na naninirahan sa burol ay hindi basta pumapatay. Pumipili ito ng batang may malinis na puso upang gawing sisidlan. Nang gabing yun, si Lia ang napili. Sinubukan naman namin siya iligtas. Mumbari ang tumulong. Pero habang tumatagal, unti-unti na nawawala ang pagkatao niya. Hindi na niya nakikilala ang sarili niyang ina at hindi na rin niya maalala maski na ang pangalan niya. Kaya niyo ba siya iniwan? Hindi namin siya iniwan. Siya mismo nakiusap. Ano ang ibig niyo sabihin? Habang may natitira pa siya katinuan, lumuhod siya sa harapan ng inyong ina at sinabi niyang ikandado ang lagusang ito. Ayaw niya tuluyang magamit ng nilalang ang kanyang katawan para makalabas sa buong isla. Tahimik na tumulo ang luha ni Aling Basyang habang nanginginig ang kanyang tinig. Bago isinara ang lagusan, isinumpa ng nilalang ang inyong pamilya. Sinabi niya darating ang araw na babalik ang natitirang mga anak upang tapusin ang nasimulan. Kaya pala kaming hinahanap niya. Pero bakit ako? Bakit ako yung nawawala ng alaala at si Hana ang gusto niyong kunin? Dahil ikaw nagmana ng mga alaala ng iyong ina. Si Hana naman ang nagmana ng dugo minsan pinili ng nilalang bilang sisidlan. Biglang tumawa ang nilalang. Unti-unti itong gumapang pababa mula sa dingding habang baluktot ang mga braso at leeg nito. Tama sila pero hindi niya sinabi ang pinakahalagang bagay. Ano pang hindi nila sinasabi? Hindi sinigyan dahilan kung bakit ako nabuhay. Ha? Kung hindi siya, sino? Ang tunay na dahilan ay ang iyong ina. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid sa gulat. Siya ang gumawa ng kasunduan sa akin upang mailigtas kayong dalawa. Ibinigay sa akin ang kanyang pangalan kapalit ng buhay niyo. Oy! Sinungaling! Huwag kayong makikinig sa kanya! Kung sinungaling ako at kasinungalingan niyo, bakit ako ngayon na hindi pa rin mapatago ng iyong ina ang sarili niya? Naniga sina Hana at Helen. Hindi nila alam kung sino nagsasabi ng totoo. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang gabing yun ay hindi lamang laban sa isang aswang. Laban yun sa katotohanang maaaring tuluyang wasakin ang alaala nila tungkol sa kanilang ina. Naghahalo ang takot, galit at pagkalito sa mga mata ni Hana at Helen. Ang mga salitang binitawan ng nilalang ay tila unti-unting sumisira sa alaalang iniingatan nila
tungkol sa kanilang ina. Sa gitna ng malamig na silid, sa ilalim ng kapilya, wala na makakapagsabi kung alin ang katotohanan at alin ang panlilinlang. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kilala ko ang nanay namin. Hindi niya kami ipagpapalit kahit kanino, lalo na sa isang halimaw na katulad mo. Kilala mo talaga siya. O ang kilala mo ay ang mga alaala iniwan niya para maprotektahan kayo. Tama na, pwede ba? Kanina ka pa nagsasalita ng mga bagay na wala kaming paraan para mapatunayan. Kung totoong sinasabi mo, sige, patunayan mo! Biglang bumigat ang hangin sa loob ng silid. Isa-isang namatay ang mga kandila hanggang sa isang apoy na lamang ang natira sa gitna. Mula sa apoy ay unti-unting nabuo ang isang tanawin. Isang alaala, isang batang babaeng mahigpit na nakakapit sa kanyang ina. Si Lia, habang sa kabilang panig ay naroon ang dalawang sanggol na mahimbing na natutulog, sina Hana at Helen. Ate, tingnan mo, tayo yun. At ang babae na may hawak sa atin, yun si Mama. Lumitaw ang alaala ng isang batang bersyon ni Aling Basyang at ni Mang Isko. Pareho silang umiiyak. Sarap nila ay nakaluhod ang kanilang ina habang yakap si Lia. Kunin mo ang buhay ko kung gusto mo, pero wag naman ang mga anak ko. Hindi ikaw ang kailangan ko. Kailangan ko batang pinili ko. Maawa ka naman o bata pa siya. Wala siyang kasalanan. Wala ring kasalanan ang kambal mong anak, ngunit isa lamang ang maaari mong iligtas. Napatakip ng bibig si Hana habang tuluyang bumagsak naman ang mga luha ni Helen. Ngayon lamang nila nakita ang gabing buong buhay ay itinago sa kanila. Kung may paraan para mabuhay silang tatlo ay gagawin ko. May isang paraan. Palilimutan ka nila. Palilimutan nila ang pangalan mo anak na magbumalik ang kambal sa burol balang araw. Doon ko kukunin ang kabayaran. Hindi maaaring mangyari to. Unti-unting lumuhod ang kanilang ina sa alaalang kanilang nakikita. Mahigpit niyang niyakap si Lia habang walang tigil ang kanyang pag-iyak. Anak, patawarin mo ko. Hindi kita isusuko. Hindi kita isinuko dahil hindi kita mahal. Isinuko kita dahil ayoko sabay-sabay kayong mawala. Mama, huwag na po kayong umiyak. Basta ilayo niyo si Hana at Helen. Ayoko matulad sila sa akin. Unti-unti, naglaho ang mga alaalang kanilang tinitingnan. Bumalik ang malamig na silid. Tahimik ang lahat. Walang makapagsalita. Ate, buong buhay natin inakala na iniwala tayo ni Mama sa Masbate dahil may masamang alaala siya rito, pero hindi pala. Inilayo niya tayo para mabuhay tayo. At tama ka, buong buhay din niya pinasa ng sakit na mawala ng isang anak. Para na maligtas tayong dalawa. Iyan ang dahilan ko bakit hindi ko sinasabi ang katotohanan. Yun ang huling abilin ng inyong ina sa akin. Ang gusto niya ay lumaki kayong hindi pasan ang kasalanang hindi naman ninyo ginawa. Pero ngayon, natapos na sumpa ng katahimikan. Alam niyo na ang lahat. Biglang umiti ang nilalang, ngunit hindi na iyon ang mapanuksong ngiti na kanina nilang nakita. Isa yung ngiti na puno ng pananabik. Mabuti at naalala na ninyo. Dahil ngayon, wala na dahilan para pigilan ko ang sarili ko. Biglang gumuwang sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. Nagiwahiwalay sina Hana, Helen, Mang Isko at Aling Basyang habang bumagsak sila sa kailaliman ng lagusan. Kasabay nito nakakabinging halakhak ng nilalang na umaalingaw-ngaw sa buong ilalim ng burol. Doon nila napagtanto na hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. Bumagsak ang apat sa magkakaibang bahagi ng lihim na lagusan. Nanginig ang buong ilalim ng burol habang patuloy na gumuguho ang mga lumang bato. Ang halakhak ng nilalang ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw na tila nagmumula sa bawat sulok ng kadiliman. Ate!
Ate, nasan ka? Sumagot ka, ate! Hana, nandito ako! Huwag kang gagalaw! Parang may malalim na hukay sa pagitan natin! Ang mahinang liwanag ng mga kandilang hindi pa tuluyang namamatay, nakita nilang may malaking bitak na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Sa ilalim nito ay walang katapusang kadiliman. Hindi kita maabot, ate! Natatakot na ako! Makinig ka sa akin ha! Huwag kang lilingon kahit ano pang marinig mo! Ganyan siya umatake! Hana! Nanigas si Hana. Ang tinig ay nanggaling sa kanyang likuran. Mabagal, malambing at eksaktong boses ng kanyang ina. Anak, lumingon ka. Ako ito. Hindi kita iiwan. Hindi ikaw si Mama. Isang beses na anak. Tignan mo ako. Ana! Takpan mo ang taiga mo! Huwag kang lilingon! Maigpit na pinikit ni Hana ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang pinipigilan ang sariling lumingon. Sa kabilang bahagi ng lagusan, may napansin si Helen sa dingding. Isa lamang itong lumang ukit. 3 pangalan na nakaukit dito: Leah, Helen, and Hana. At sa ibaba ng mga ito ay isang sinaunang dasal. Lola, ito bang ritual na sinasabi niyo? May nakaukit na panalangin dito. Pasahin mo! Yan lang natitirang paraan para maputol ang sumpa! Pero may kulang. Nabura yung huling bahagi. Hindi yun nabura. Sinadyang itago yun ng inyong ina. Ha? Paano ko tatapusin ang dasal kung kulang to? Biglang kumirot ang ulo ni Helen. Isa-isang bumalik ang mga alaalang matagal na palang nakatago sa kanyang isipan. Naalala niya ang isang gabi. Naalala niya ang yakap ng kanilang ila. Naalala niya ang huling habilin nito bago sila tuluyang umalis ng Masbate. Helen, kung sakaling bumalik kay rito ba ng araw, tandaan mo ang huling salita. Ang pagmamahal ang nagsasara ng pintuang binuksan ng takot. Naalala ko na! Ha? Ate, anong gagawin natin? Hana, pakinggan mo ko. Hindi natin siya matatalo sa lakas. Matatalo lang natin siya kapag tinanggihan natin ang takot na ipinararamdaman niya. Mali! Isang napakalagas na sigaw ang yumanig sa buong lagusan. Mula sa kisame bumagsak ang nilalang sa harapan ni Hana. Ngayon lamang niya ito nasilayan na malinaw. Hindi ito isang simpleng aswang. Mahaba ang mga biyak sa mukha nito. Puno ng mga matang tila pag-aari ng iba't ibang tao. At sa bawat matang yun ay may bakas ng kalungkutan. Parang dala nito ang alaala ng lahat ng naging biktima nito. Isang salita lang ang kailangan ko mula sa iyo. Sabihin mo na natatakot ka at magiging aking kahabang buhay. Hindi! Sabihin mo! Hindi! Sabihin mo wala akong pag-asa! Hindi, may pamilya pa ako. May ate pa ako at may nanay ako na buong buhay kami pinaglaban. Hindi ko hayaang masayang ang sakripisyo niya. Kasabay ng sigaw ni Hana ay sinimulang bigkasin ni Helen ang buong panalangin. Unti-unti nagliwanag ang mga ukit sa dingding. Nagsimulang manginig ang buong kuweba at sa unang pagkakataon, napuno ng takot ang mukha ng nilalang. Hindi maaari! Naalala ninyo! Sa gitna ng matinding pagyanig, isang maputing anyo unti-unting lumitaw sa likuran ng nilalang. Hindi na ito ang batang nakasuot ng puting damit. Isa itong dalagang may mapayapang muka. Ngumiti siya kina Hana at Helen. Ito ay si Leah. Maraming salamat at hindi niyo ako kinalimutan. Mahigpit niyang niyakap ang nilalang mula sa likuran. Unti-unti itong nagsimulang magliyab habang pilit kumakawala. Kasabay ng pagguho ng kuweba ay narinig ng magkapatid ang huling sigaw ni Leah. Tumakbo kayo! Isabuhay niyo ang buhay na ipinaglaban ni Mama para sa inyo! Wala nang nagawa si Hana at Helen kundi tumakbo kasama ni sa Aling Basyang at Mang Isko habang tuluyang gumuguho ang lihim ni lagusan.
Sa likuran nila ay isang nakakasilaw na liwanag na sumabog at kasabay nito na walang halakhak na ilang dekada nang bumabalot sa buong burol. Tapos na ba, Lola? Sabihin niyo sa amin, wala na ba siya? Hindi ko alam kung tuloy na siya naglaho, ngunit isang bagay ay sigurado. Naputo lang sumpang bumabalot sa burol na ito. At si Lia, hindi man lang namin siya nakilala bilang kapatid, ni hindi man lang namin siya niyakap. Huwag niyo sisihin ang inyong mga sarili. Ang kasalanan yun ay hindi kailanman naging sa inyo. Ang pinili ng inyong ina ay isang sakripisyong walang magulang ang gugustuhin pagdaanan. Tahimik na tumulo ang luha ni Hana at Helen. Sa unang pagkakataon, buo na nilang nauunawaan kung bakit ayaw na ayaw ng kanilang ina na bumalik sila sa Masbate. Hindi dahil sa kinatatakutan niya ang lugar, kundi dahil natatakot siyang muling mabuksan ng sugat na pilit niyang isinara sa loob ng maraming taon. Habang unti-unting sumisikat ang araw, may napansin si Hana sa ilalim ng malaking balete. Isang maliit na kahong-kahoy. Halatang matagal na itong nakabaon sa lupa. Ano yun? Uy, ate, may kahon dito. Parang may nakalagay dito. Parang may naglagay nito noon pa. Halika, buksan natin. Pakiramdam ko para to sa atin. Dahan-dahang binuksan ni Hana ang lumang kahon. Sa loob nito ay may 3 bagay. Isang kupas na litrato. Isang pulang lasong pambuhok. Isang liham. Ang sulat ay may pamilyar na sulat kamay. Sulat kamay ito ng kanilang ina. Ate, sulat to ni Mama. Sige na, basahin mo pakiusap. Hindi, ikaw na lang. Hindi ko kayang basahin. Nanginginig ang kamay ni Helen habang dahan-dahan niyang binubuksan ang liham. Ang mga anak kong sina Hana at Helen. Kung binabasa niyo ang liham na to, ibig sabihin ay bumalik na kayo sa Masbate at nalaman ninyo ang katotohanang buong buhay kong itinago. Patawad kung pinili ko manahimik. Hindi dahil wala akong tiwala sa inyo, kundi dahil gusto ko lumaki kayong may masasayang alaala kaysa mabuhay na pasan na sakit na nakaraan. Huwag niyong kamuhian ang ate ninyong si Lia kung sakaling makilala niyo siya. Siya ang pinakamatapang sa ating lahat. Bata pa lamang siya nang piliin niyang iligtas kayong dalawa. At huwag din niyo akong kamuhian. Dahil hanggang sa huli, araw-araw kong pinatawad ang sarili ko. Pero hindi ko kailanman nagawang kalimutan ang anak kong naiwan. Kung dumating ang araw na tuluyan ng mawala ang dilim sa burol na ito, ang hiling ko lang ay isang bagay. Banggitin niyo naman ang pangalan ni Lia paminsan-minsan. Dahil ang taong tunay na namamatay ay hindi ang humihinto ang paghinga, kundi ang taong tuluyan ng kinalilimutan. Hindi na napigilan ng magkapatid ng kanilang pag-iyak. Maigpit silang nagyakapan. Sa unang pagkakataon sa buong buhay nila, pakiramdam nila ay kompleto na silang magkakapatid. Kahit wala na si Lia sa kanilang piling. Tapos na. Alina, panahon na para umuwi. Matagal na naghihintay ang inyong ina na magkaroon ng katahimikan ng kanyang puso. Lumipas ang ilang buwan ay unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Hana at Helen. Ngunit may isang bagay na hindi nila kailanman nakalimutan. Tuwing sasapit ang anibersaryo na kanilang pupunta sa Masbate, bumabalik sila sa lumang burol. Nagdadala sila ng 3 puting kandila. Isa para sa kanilang ina, isa para kay Lia at isa para sa lahat na naging biktima ng nilalang. Unti-unti rin bumalik ang mga tao sa baryo. Muli silang nagtayo ng maliit na kapilya. At sa paanan ng lumang balete ay nagtanim sila ng isang puno ng sampagita bilang alaala sa batang nagligtas sa kanyang mga kapatid. Akala ng lahat doon na nagtapos ang bangungot. Ngunit isang gabi, mahigit 1 taon matapos ang lahat ng nangyari, may isang batang mag-asawang turista ang naligaw sa parehong kagubatan. Habang naghahanap sila ng daan pa uwi, may isang matandang babae ang sumalubong sa kanila. Nakaputi at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Nakayuko ito.
may bitbit na lumang lampara. Mga iho, gabi na. Huwag na kayong tumaad sa burol. May naghihintay doon. Naku, maraming salamat Hunay, pero saglit lang naman ho kami. May narinig kasi kami batang umiiyak sa may balete. Baka kailangan ho ng tulong. Daan-daan na nag-angat ng ulo ang matandang babae. Ngumiti siya, ngunit hindi yon ang mukha ni Aling Basyang. Hindi rin yon mukha ng karaniwang matanda. Ang kanyang mga mata ay ganap na maitim. Talaga bang batang umiiyak ang narinig ninyo? Sa mismong sandaling yon, mula sa kailaliman ng kagubatan ay muling umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na halakhak. Hindi ito kay Lia, hindi rin sa nilalang na kanilang hinarap. Isa itong panibagong tinig, mas mababa, mas malalim at mas nakakatakot. At tila mas matanda pa kaysa sa mismong burol. Marahang pinatay na matandang babae ang kanyang lampara at bago tuluyang nabalot ng dilim ang kagubatan, isang malamig na bulong ang narinig na mag-asawa. Hindi pa talaga tapos ang lahat. Dahil ang tunay na mga nilalang marunong maghintay. At dito po nagtatapos ang ating tampok na kwento para sa araw na ito. Muli, ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Cassie. At kung mahilig ka sa mga ganitong klase ng kwento, maaari mo kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-like, comment, and subscribe para mas maging updated ka sa mga bago at mga susunod pa nating mga uploads. Hanggang sa mga susunod pa nating istorya, hanggang sa muli, maraming salamat po.